Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Marcos Jr. Nais pa ring ipaaresto si Senator Bato sa gitna ng kampanya ni Trump laban sa ICC. Kinumpirma ng Malacanang na nananatili ang standing order. Excuse me ni Pangulong Marcos Jr. na ipaaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant ng International Criminal Court. Nang tanungin kung umiiral pa rin ba ang naturang direktiba, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, yes, still there is. Ang pahayag ay lumabas sa gitna ng kampanya ng administrasyon ni US President Donald Trump laban sa ICC. Nauna nang inanunsyo ng US na ang mga hakbang upang pahinain ng tribunal ay hinihikayat ang mga kalyadong bansa na muling pag-isipan ang kanilang suporta rito, habang iginiit na lumalampas umano ang ICC sa jurisdiksyon nito sa mga bansang hindi kasapi. Okay, so mabuti to. Klaro kayo na gustong-gustong ipakulong ni PBBM si Bato. Hindi siya takot. Baliwala sa kanya ang kampanya ni US President Donald Trump. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 2,100 ang nag-react. 1,300 ang tumatawa, 510 ang galit, 239 lang ang nag-like. Comments. Peter Boy Tabiki, the camp of Senator Bato should write President Trump and Secretary Rubio regarding this statement. Almi, Austria, it's a clarity now. The administration is applied to bend the law. Bernardo Villanueva, sayang kasi pinaghirapan nila kaya tuloy pa rin. Trump, pasabugin mo ang utak ni Ngagba na yan. Oh, di ba? Si Bangag talaga ang pulot dulo. Oh. Dito talaga makikita mo na mulat sa poll, group effort nila talaga si Tatay Digong at ang kanyang mga kaalyado. Tuloy ang plano. Hindi sila apektado sa kampanya ng US. Kaya nga, may mga nagsasabi, isa na yan, si Senator Amy, na yung karagdagang tariff na 12.5% sa ating mga export sa US, baka parusa natin yun for not heeding sa request ng US na wag nang suportahan ang ICC. At sige lang, kasi kahit may standing warrant ng ICC kay Bato at gustong ipaaresto ng Pangulo si Bato, ang tanong, nasaan ngayon si Bato? Kaya ba nilang arestuhin? Basta klaro na ngayon yung mga lumabas na bali-balita, kinumpirma na ng DILG ng PNP, si Secretary Remulla, John Vic Remulla mismo nagsabi na wala, Bato is still hiding. Manhunt, tuloy pa rin ang manhunt laban sa kanya. Kung hindi nila mahuli si Senator Bato until election time ng 2028, wala na. Yung ICC warrant of arrest na yan, ang visa ng ICC warrant of arrest ay hanggang sa
last day in office ng Pangulong Marcos. The moment, kailan ba yun? June 30, o sabihin mo na lang, July 1. July 1. Di pa rin nila nahuli si Bato. Yang warrant of arrest na yan is just a piece of paper. Pwede nang lalabas si Bato. I am free. Kung si President Inday Sara na ang nakaupo sa Malacanang, sino pa ang mangahas na mag-aresto kay Bato? By the time Matibag will be gone, Rimulya, John Vic will be gone. Sino pa ba? Wala na. Kasi nagkakaroon lang ng visa yung warrant of arrest ng ICC dahil sa administrasyon ito. Na nung una, paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya dito mo makikita nga, hindi mo talaga maasahan ang salita ng Pangulo. Iba ang salita, iba ang nangyayari on the ground. Mapunta na rin tayo sa SONA. Ang dami niyang pangako sa SONA, puros drawing. Nahin natin yung rocket, space rocket. Anong space na 5 kilometers lang ang liliparin ng kanyang rocket tapos pababa na? Alam ba ng Pangulo anong meaning ng space? Ang definition ng space is 100 kilometers above sea level. Pag nakarating doon, yun na, space na yun. And then, ang inaasahan natin, mag-orbit, iikot sa mundo. Katulad ng mga space rockets ng ibang bansa. Ang kanya, 5 kilometers lang ang lipad, tapos pabalik na. Tapos, ang dami pa niyang mga, yung singil sa kuryente, yung service loss o service charge. Malabo. Ang daming labo sa kanyang mga pangako. Pagpakulong o pagsampa ng kaso kay Romualdez, malabo din yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin natin ang video na ito. Ako diri sa balay ni Janet Cinto nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga yero nga mga dagko na kaayo. So katabangan na siya og yero nga iyang iatop. Og mao na ni ang yero nga gitabang napulo ka di 8. Lamaw. O karon man na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga hero, so makita gyud nato nga nakaatop na gyud sila sa mga hero nga gitabang. Sure sa oras na karon aming kuan nabang aming grasya nga kuya namong sinna daw. Pinakatuig, pulo ka tuig na karon pa ninisan. Karon pa nani. Salamat kayo. So napulo gid ka tuig, aya pa ka nakapuli og atop. Ang mga tabi kon tabi daw na bundre 150 ra ba yung tagal dito. Oo. Di makapugog palit ng buwan. Isa sa balay. Akong salamat. Kung kuan wala pa ang tabang di pa gid ka katop kay ang adlawan diri kung magmuso 150 lang. So dili na gid ka afford sa yero nga iatop. Oo, so karon nga naanay tabang nakaatop na gid ka. Oo. Oo. So pila na day kabuk imong anak? Wa. Wala pa kay anak. Ito nung palagi. So karon Tunta nga sa banta ni nga kuan mi sa mga kamot. Para man akong bangan na din. So salamat kaayo.